Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo ngayon. Para sa mga minamahal nating senior na may diabetes, alam ko pong isang malaking hamon ang pagpili ng tamang prutas. Ang iba ay puno ng benepisyo, samantalang ang iba naman ay kailangang pag-isipang mabuti. Ngayon, narito ako para tulungan kayong liwanagin ang lahat. Uumpisahan natin sa mga prutas na thumbs up o aprobado para sa mga may diabetes. Pagkatapos tatalakayin natin ang mga prutas na mas mainam kung babawasan ang pagkain. Kung kayo man ay napapakamot na ng ulo sa tuwing nasa tindahan ng prutas, ang video na ito ay para sa inyo. Samahan ninyo ako at sa pagtatapos nito, magkakaroon kayo ng mas malinaw na gabay sa kung anong mga prutas ang pinakabagay sa inyong diet bilang isang diabetic. Simulan na natin at alamin ang 10 pinakamahuhusay na prutas na hindi lang masarap, kundi tumutulong din sa pagpapanatili ng tamang antas ng asukal sa dugo. Mansanas. Ang mansanas ay isang kamangha-manghang karagdagan sa diet ng may diabetes sa maraming dahilan. Natural itong mababa sa calories, taba at sodium, kaya't masustansyang pagpipilian ito para sa mga nagbabantay ng kanilang kinakain. Isang dagdag na benepisyo pa ay nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabusugan. Ibig sabihin, kahit maliit na piraso lang ay makakaramdam na kayo ng pagkabusog na pumipigil sa sobrang pagkain. Ang sobrang pagkain ay isang alalahanin para sa marami, lalo na sa mga may diabetes, dahil maaari itong magdulot ng pagbigat ng timbang at iba pang komplikasyon. Bukod pa rito, ang natural na tamis ng mansanas ay kayang kontrolin ang gana sa matatamis nang hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Bayabas. Ang bayabas ay hindi lang isang tropical na prutas. Puno ito ng sustansya, lalo na para sa mga may diabetes. Isa sa mga pangunahing benepisyo nito ay ang mataas na taglay na bitamina C. Mahalaga ang bitamina C para sa paghilom at pag-aayos ng mga tissue. Para sa mga diabetic, ang paggaling ng sugat ay maaaring maging isang matagal na proseso, kaya't ang pagkain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina C tulad ng bayabas ay makakatulong sa mas mabilis na paggaling. Bukod dito, ang bayabas ay may mababang glycemic index na nangangahulugang dahan-dahan nitong inilalabas ang asukal sa daluyan ng dugo na pumipigil sa biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Ang regular na pagkain ng bayabas ay kapaki-pakinabang para sa pangkalahatang kalusugan at lalong mainam para sa mga diabetic. Ang dalandan na madalas iniuugnay sa bitamina C ay may higit pang mga benepisyo, lalo na para sa mga may diabetes. Ang dietary fiber ay isa sa mahahalagang sangkap sa dalandan na ginagawa itong angkop para sa mga diabetic. Malaki ang papel ng fiber sa pagpapanatili ng kalusugan ng panunaw, tinitiyak ang maayos na pagdumi, at higit sa lahat, nireregula ang pagsipsip ng asukal para maiwasan ang mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo. Kasama pa ang saganang bitamina C nito na tumutulong sa pagpapalakas ng immunity at pag-aayos ng mga tissue. Ang dalandan ay nagiging perpektong prutas na isama sa diet
ng isang diabetic. Ang matamis at maaasim na lasa nito ay isang bonus na nagbibigay daan sa mga individual na masiyahan ang kanilang gana sa matamis sa isang malusog na paraan. Papaya. Ang papaya, na madalas tawaging prutas ng mga anghel, ay isa pang tropikal na prutas na dapat isaalang-alang ng mga diabetic na idagdag sa kanilang diet. Isa sa mga pangunahing dahilan ay angaman nito sa folate o bitamina B9. Mahalaga ang papel ng folate sa produksyon ng mga red blood cell. Ang sapat na red blood cell ay kailangan para sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan at pagtiyak na gumagana ng maayos ang mga organo. Bukod dito, ang papaya ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito magdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar kapag kinain. Naglalaman din ito ng enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa panunaw. Kaya't ang pagkain ng papaya ay makakatulong sa mga diabetic sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang nutrisyon nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang blood sugar. Melon. Ang mga melon kabilang ang cantaloupe at honeydew ay nag-aalok ng nakakapreskong lasa at tekstura, ngunit ang kanilang mga benepisyo para sa mga diabetic ay hindi nagtatapos doon. Ang mga prutas na ito ay sagana sa potassium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng malusog na presyon ng dugo. Ang alta presyon ay isang karaniwang alalahanin para sa maraming diabetic, kaya't mahalagang isama ang mga pagkaing mayaman sa potassium sa kanilang diet. Kapag kontrolado ang presyon ng dugo, nababawasan ang panganib ng mga komplikasyon sa puso na isang potensyal na alalahanin para sa mga diabetic. Bukod pa rito, ang mga melon ay may mataas na water content na tumutulong sa hydration at tinitiyak na maayos ang paggana ng katawan. Bagamat naglalaman sila ng natural na asukal, ang epekto nito sa blood sugar ay medyo katamtaman lamang kapag kinain sa tamang dami. Berries. Ang mga berries tulad ng strawberries, blueberries at raspberries ay hindi lamang masarap, kundi isa ring powerhouse ng mga sustansya at benepisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga may diabetes. Isa sa mga pangunahing compound na matatagpuan sa berries ay ang anthocyanins. Ito ay mga uri ng antioxidant na napatunayang nagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang pinahusay na insulin sensitivity ay nangangahulugang mas mahusay na nagagamit ng katawan ang insulin, kaya tumutulong sa tamang pamamahala ng mga antas ng asukal sa dugo. Dagdag pa, ang berries ay mayaman sa fiber, bitamina at iba pang antioxidant na nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Ang natural na matamis na lasa ng berries ay maaari ding maging isang mas malusog na alternatibo para sa pagbibigay kasiyahan sa mga matatamis na pananabik. Mga prutas na citrus. Ang mga prutas na citrus na sumasaklaw sa mga lemon, kalamansi, suha, at iba pa ay kilala sa kanilang maasim na lasa at saganang benepisyo sa kalusugan. Ang isang pangunahing bentahe para sa mga diabetic ay nakasalalay sa soluble fiber na kilala bilang pectin na matatagpuan sa mga prutas na ito. Ang pectin ay partikular na kapaki-pakinabang sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Pinababagal nito ang pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo na binabawasan ang biglaang pagtaas ng glucose sa dugo.
Bukod dito, ang mga prutas na citrus ay isang kayamanan ng bitamina C na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya at pagtataguyod ng malusog na balat. Naglalaman din sila ng mga flavonoid na may mga katangian ng antioxidant na lalong nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Para sa mga diabetic, ang pagsasama ng katamtamang dami ng mga prutas na citrus sa kanilang dieta ay maaaring maging isang malasa at malusog na pagpipilian. Peras. Ang mga peras sa kanilang matamis at makataas na katangian ay isa pang mahusay na prutas para sa mga diabetic. Ang kanilang pangunahing benepisyo ay ang pagiging isang mahusay na mapagkukunan ng dietary fiber. Ang isang dieta na mataas sa fiber ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa mga diabetic dahil nakakatulong ito sa pag-regulate ng mga antas ng asukal sa dugo. Kapag kinain ang hibla sa mga peras, ay nagpapabagal sa panunaw na tinitiya na ang asukal ay nasisipsip sa daluyan ng dugo sa isang unti-unting bilis, kaya iniiwasan ang mabilis na pagtaas. Bukod pa rito, ang mga peras ay may medyo mababang glycemic index na ginagawa itong mas angkop para sa mga diabetic. Bukod sa mga benepisyong ito, nagbibigay din sila ng mga mahahalagang sustansya tulad ng mga bitamina at mineral na nagtataguyod ng pangkalahatang kagalingan. Sa kanilang versatility, ang mga peras ay maaaring kainin ng sariwa inihurnong o pinakuluan na nag-aalok ng iba't ibang mga pagpipilian para sa pagsasama sa isang diabetic-friendly na dieta. Apricots. Ang mga apricot, ang maliliit na gintong kahel na prutas na ito, ay isang nakatagong hiyas pagdating sa mga benepisyo sa kalusugan, lalo na para sa mga diabetic. Ang mga apricot ay namumukod-tangi dahil sa kanilang mababang nilalaman ng asukal na ipinares sa mataas na hibla. Tinitiyak ng kombinasyong ito na habang nasisiyahan ang pananabik sa matamis, hindi sila hahantong sa isang hindi inaasahang pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Bukod dito, ang mataas na nilalaman ng hibla ay nagtataguyod ng kalusugan ng pagtunaw, nakakatulong sa kasiyahan at sumusuporta sa matatag na kontrol sa asukal sa dugo. Ang mga apricot ay puno rin ng iba't ibang mahahalagang bitamina at mineral tulad ng vitamin A na mahalaga para sa kalusugan ng ating mata. Ang pagsasama ng mga apricot sa dieta ay maaaring mag-alok sa mga diabetic ng isang matamis na pagkain nang walang pag-aalala na guluhin ang kanilang pamamahala sa asukal sa dugo. Ang kiwi sa kanyang matingkad na berdeng kulay at maasim na lasa ay higit pa sa isang kasiyasyang prutas sa panlasa. Para sa mga diabetic, nag-aalok ang mga kiwi ng kalamangan ng pagiging mababa sa asukal habang mayaman pa rin sa mahahalagang sustansya. Ang isang namumukod-tanging sustansya sa kiwi ay ang vitamin C. Ang bitamina na ito ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng immune system, pagtataguyod ng paggaling ng sugat at pagtulong sa pagsipsip ng iron mula sa mga pinagkukunang halaman. Bukod pa rito, ang hibla sa kiwi ay nakakatulong sa panunaw at tinitiyak ang isang unti-unting paglabas ng asukal sa daluyan ng dugo. Ang pagpili ng kiwi ay maaaring magbigay sa mga diabetic ng isang masarap at masustansyang paraan upang pag-iba-ibahin ang kanilang paggamit ng prutas
nang hindi nalalagay sa panganib ang kanilang kalusugan. Ngayon, matapos nating malaman ang mga prutas na kapaki-pakinabang, mahalaga ring kilalanin ang mga prutas na maaaring hindi pinakamahusay na pagpipilian para sa mga namamahala ng kanilang asukal sa dugo. Kung paanong may mga prutas na tumutulong, mayroon ding maaaring magdulot ng mga hamon. Narito ang ilang prutas na maaaring gusto ninyong kainin ng katamtaman o iwasan ng tuluyan. Mangga, paborito ng marami dahil sa matamis at katakam-takam nitong lasa. Ang mangga ay maaaring hindi perpektong pagpipilian para sa mga diabetic. Ang pangunahing alalahanin ay ang mataas na nilalaman nitong asukal. Kahit na nagbibigay ang mangga ng mahahalagang bitamina at mineral, ang antas ng asukal nito ay maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng glucose sa dugo kapag kinain sa malalaking bahagi. Bukod pa rito, kumpara sa maraming ibang prutas, ang mangga ay medyo mababa sa hibla. Ang kakulangan sa hibla na ito ay nangangahulugan na ang asukal sa mangga ay mas mabilis na nasisipsip sa daluyan ng dugo. Para sa mga diabetic, mahalagang maging maingat sa dami at dalas ng pagkonsumo ng mangga. Langka, ang tropical na prutas na ito, malaki sa sukat at kakaiba sa lasa, ay maaaring magdulot ng mga hamon para sa mga diabetic. Ang pagkonsumo ng langka, lalo na sa malalaking halaga, ay maaaring humantong sa isang mabilis na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Ang dahilan ay ang mataas na nilalaman nitong carbohydrate na nagiging asukal kapag natunaw. Bagamat nag-aalok ito ng mga sustansya tulad ng bitamina C at potassium, hindi maaaring balewalain ang epekto nito sa asukal sa dugo. Dapat maging maingat ang mga diabetic sa kanilang pagkonsumo ng langka. Tinitiyak na binabalanse nila ito sa iba pang mga pagkain at sinusubaybayan ang kanilang tugon sa asukal sa dugo. Saging. Ang saging ay isang sikat at madaling kainin na prutas, madalas na paborito dahil sa creamy nitong texture at natural na tamis. Gayunpaman, para sa mga diabetic, maaaring kailanganin nito ng dagdag na atensyon. Ang isyu sa saging ay nasa mataas na nilalaman nitong asukal. Sa kabila ng pagiging mapagkukunan ng mahahalagang sustansya tulad ng potassium at bitamina B12, ang nilalaman ng asukal ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagtaas ng mga antas ng glucose sa dugo. Bukod pa rito, ang saging ay mas mababa sa hibla kumpara sa ibang mga prutas na nangangahulugang ang asukal nito ay mas mabilis na masisipsip. Bagamat hindi nangangahulugan na dapat ganap na iwasan ng mga diabetic ang saging, mahalagang pumili ng mga medyo berde pa na may mas mababang asukal at kainin ito ng katamtaman. Chico. Ang chico ay isang matamis na tropikal na prutas na may magaspang na texture at mayaman na lasa. Bagamat masarap ang nilalaman nitong asukal, ay isang bagay na dapat pag-ingatan ng mga diabetic. Ang tamis na nalalasahan sa isang chico ay nagmumula sa mataas na konsentrasyon ng natural na asukal na mabilis na makakaapekto sa mga antas ng asukal sa dugo kapag kinain. Para sa mga diabetic, lalo na sa mga nahihirapang pamahalaan ang kanilang pagbabago sa asukal sa dugo, ang chico ay maaaring hindi ang pinakamahusay
na pagpipilian ng prutas. Maipapayo para sa mga may diabetes na maging maingat at subaybayan ang kanilang tugon sa asukal sa dugo pagkatapos kumain ng tsiko o isaalang-alang ang paglilimita sa pagkonsumo nito. Ubas. Ang ubas na madalas tinitingnan bilang kendi ng kalikasan ay mga kagatlaking kasiyahan na puno ng lasa. Gayunpaman, para sa mga diabetic, nagpapakita ito ng isang hamon. Ang pangunahing alalahanin ay ang nilalaman nitong asukal. Bagamat mayaman ang ubas sa mga antioxidant at bitamina, naglalaman din ito ng malaking halaga ng asukal, lalo na kapag pinatuyo at ginawang pasas. Ang pagkonsumo nito ay maaaring humantong sa isang medyo mabilis na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Para sa mga may diabetes, inirerekomenda na kumain ng ubas ng katamtaman at marahil ay piliin ang mga mas madidilim na kulay na uri na may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na nilalaman ng antioxidant. Ang lychees sa kanilang kakaibang lasa at texture ay paborito ng marami. Gayunpaman, ang prutas na ito ay naglalaman ng isang partikular na uri ng asukal na tinatawag na oligosaccharides na maaaring makasama sa mga diabetic. Ang asukal na ito ay maaaring mahirap para sa katawan na masira at gamitin ng mahusay na humahantong sa mga potensyal na isyu sa pamamahala ng asukal sa dugo. Bukod pa rito, may ilang pananaliksik na nagmumungkahi na ang labis na pagkonsumo ng lychees ay maaaring humantong sa hypoglycemia, lalo na kapag kinain ng walang laman ang tiyan. Dahil dito, dapat lapitan ng mga diabetic ang lychees ng may pag-iingat at kung pipiliing kumain nito, gawin ito ng katamtaman at laging maging atento sa anumang pagbabago sa mga antas ng asukal sa dugo. Ang pinya na kilala sa kanilang tropical na lasa at asim ay hindi maikakailang nakakapresko. Gayunpaman, pagdating sa diabetes, nangangailangan sila ng espesyal na pagsasaalang-alang. Ang pinya ay mataas sa glycemic index na nangangahulugang maaari silang magdulot ng mabilis na pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo kapag kinain. Ang matamis na tamis ng pinya kasama ang kanilang mga enzymatic na katangian ay maaaring humantong sa mas mabilis na pagsipsip ng asukal sa daluyan ng dugo. Bagamat nagbibigay ang pinya ng mahahalagang bitamina, lalo na ang bitamina C at mga enzyme tulad ng bromelain na tumutulong sa panunaw, dapat itong kainin ng mga diabetic ng may pag-iingat mas mabuti kung isasabay sa isang mapagkukunan ng protina o malusog na taba upang labanan ang pagtaas ng asukal. Pakwan isang paborito sa tag-araw. Para sa marami ang pakwan ay nagbibigay hydrating at makatas. Ang alalahanin para sa mga diabetic gayunpaman ay dalawa. Una, ang pakwan ay mataas sa asukal. Pangalawa, meron silang mataas na glycemic index na nangangahulugang ang asukal sa kanila ay mabilis na makakapasok sa daluyan ng dugo. Bagamat nag-aalok sila ng mga benepisyo sa hydration dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng tubig at nagbibigay ng mga bitamina tulad ng bitamina A at C, hindi maaaring balewalain ang epekto sa asukal sa dugo. Dapat isaalang-alang ng mga diabetic ang pagkonsumo ng pakwan sa mga kontroladong bahagi at marahil ay isama ito sa mga pagkaing may mas mababang glycemic index upang mabalanse ang mabilis na pagpasok ng asukal. Dates,
madalas gamitin bilang natural na pampatamis sa iba't ibang pagkain. Ang datiles ay mga puro na bulsa ng enerhiya at tamis. Ang tamis na ito ay nagmumula sa kanilang mataas na nilalaman ng asukal. Bagamat masustansya ang datiles na nagbibigay ng mahahalagang mineral tulad ng potassium, magnesium at mga bitamina, sila ay lubos na puro sa asukal dahil sa kanilang tuyong kalikasan. Para sa mga diabetic, ito ay maaaring mga hulugan ng isang malaking pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo sa pagkonsumo. Kung nais ng mga diabetic na isama ang datiles sa kanilang dieta, maipapayo na gawin ito ng matipid at laging maging malay sa mga laki ng bahagi. At dito nagtatapos ang ating malalim na pagtalakay sa ugnayan ng prutas at diabetes. Gamit ang kaalamang ito, isang hakbang na kayo palapit sa paggawa ng mga desisyon na naaayon sa kalusugan at kagalingan. Isang mahalagang aral at paalala mula kay Doc Miguel. Mga minamahal kong senior, tandaan po natin na ang pagkain ay hindi kaaway. Ito ay ating kakampi sa paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Ang susi ay nasa kaalaman, moderasyon at tamang pagpili. Huwag po kayong matakot mag-enjoy sa biyaya ng kalikasan tulad ng mga prutas. Kailangan lang nating maging matalino sa ating mga pinipili. At bilang huling paalala, isang mahalagang habilin, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon lamang. Bago gumawa ng anumang malaking pagbabago sa inyong diet o subukan ang isang bagong prutas, laging kumonsulta sa isang eksperto sa kalusugan o nutrisyonista upang matiyak na ito ang tamang pagpipilian para sa inyong natatanging kalagayan. Ang inyong kalusugan ay napakahalaga at ang personalisadong payo ay hindi mapapalitan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Naway patuloy tayong gumawa ng mga desisyong may sapat na kaalaman para sa ating kalusugan araw-araw. Kung may natutunan po kayo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi o i-share din po ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at kakilala na maaaring makinabang sa impormasyong ito. At para hindi mahuli sa mga susunod pa nating usapang pangkalusugan, mag-subscribe na po kayo sa ating channel. Hanggang sa muli,